Karon nga buntag, manindog ta palihog, and let us open our Bible. Kaya ako man ang first speaker karon nga buntag, ang ako sini maglimpyo sa dalan sa ning mga sunod nga speaker. Kay parang human na ako glimpyo, sila na dayon motiwas. Okay? John chapter number 3 karon nga buntag. John chapter number 3. We will be reading verse number 15 down to verse number 18. John chapter 3. Ang context ani si Jesus Christ nakigistorya siya kay Nicodemus kini nga context. Onya continuation sa ilahang conversation ang verse 15 down to verse number 18 padayon ang mahuman kana siya nga verses. Naana mo John chapter 3. Akong basahon verse number 15. Kamo dayon sa 16 unya pag verse number 18 dunganan dayong natong tanan. John chapter 3 verse number 15. Ingon sa pulong sa Ginoo that whosoever believeth in him, he's talking kay Jesus Christ, should not perish but have eternal life. 16 kamo. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. 18, tanda, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Our message karon nga buntag, the foundation of missions. Kay First World Missions Conference man ang akong imuon karon nga buntag tagaan ta mag fundasyon. Why we have our missions conference? Nganong ga-support man tag mga missionary? Okay pa mo? Nganong ang trabaho nato sa mission local and foreign? Tagaan ta mag foundation karon nga buntag para mosunod ning mga speaker, okay na ang foundation. Makumpleto nato ang balay. So karon yung buntag, foundation sa ang ihatag na ko sa inyo. Kaya ako may nauna, giplano po sa Ginoo. Foundation na tadaan Kaya pagsunod sa speaker, unsa pa yung mga isgutan nila, di lisod na to. Kaya na naman tayo foundation daan. Okay, so as I lead in prayer, bow your head please and close your eyes. Mga tagkaalam sa Ginoo, kay kabalogid ta, kundi mo tabang Ginoo, wag kita mahimo. Bow your head and close your eyes. Let's pray. As I lead in prayer, mag-ampo pod ka diha sa imong gibarugan. Ginoo, salamat kayo karon nga buntag that we can gather together, Ginoo. Thank you, Lord, for this church, the Lighthouse Baptist Church, Ginoo. Thank you sa leadership ni Pastor Louie with his family, ang mga church members, Ginoo. I am praying na kini nga conference samahan madasig me, ma-remind me sa among dako nga tahas nga imong gihatag sa church. Walay lain, Ginoo, kundili mangabig og mga kalag ngadto sa uban, Ginoo, nga wala pa nakaangkon og kaluwasan, nga kami nga luwas na, Ginoo, dili unta muunong sa amoa ang kaluwasan. Tungod, Ginoo, nasayod mi nga daghan pang mga tao nagkinahanglan og kaluwasan. God, the Holy Spirit, speak to us. Ikaw ang makita, ikaw ang mahimaya, dili kami karon nga buntag. We commit all these things in Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Dagan salamat. Usbo nako our message karon nga buntag, the foundation of missions. Why we have World Missions Conference? Don't forget, kining World Missions Conference dili ni programa ni Pastor Louie. Usbo nako, dili ni programa ni pastor, dili ni programa sa gitawag nato sa church. It is the program of God. Maigsoon nga ang tanang tao makaangkon sa gitawag nato kaluwasan. Usually, when we think of missions, we think of the Great Commission. Matthew chapter 28, Mark chapter 16, Luke chapter 24, John chapter 20, Acts 1:8. Sometimes kung magisgot ang tao og mission, gating ta dayon sa gitawag nato Great Commission.
But mission, mga igsoon, did not begin with the Great Commission. Missions began with God. Look at verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Igsoon, usbon ako, ang misyon, ang Ginoo mo'y nagsugod ani. Dili ni bag-o para sa atoa. It first beat in His heart before it was ever breathed as a life sustaining force into His church. Our God is mission-minded. Amen? Kung ang Ginoo nato mission-minded, unta kita pod nga church mission-minded pod. Kung ang Ginoo nato nahigugma sa kalag, kita pod unta mahigugma sa kalag. Kung ang Ginoo nato gusto ang tanang tao maluwas, unta ikaw pod nga Kristohanon, gusto pod nimo nga naay maluwas. Nga naay makaangkon og kaluwasan. Mo na maigsoon ang programa nato sa atong first World Missions Conference, ang Ginoo nagsugod ani. Dili kita. Unya iyang una-una, iyang kasing-kasing, mission-minded. The gospel He has given us is a mission message. Naay mensahe, kung dili pa ni makaluwas mga igsoon, walay reason nga dalon nato ni ngadto sa uban. I believe kaning mensahe nato nga ang gospel nga si Kristo namatay, gilubong og nabanaw, mo nang gospel. I believe makaluwas ka na siya nga gospel. Kay kung dili pa makaluwas mga igsoon, walay reason nga muadto patag Cambodia. Walay reason muadto patag India. Walay reason magwali pa ta diri sa Jensan. Kung dili manggaling makaluwas ang gospel nga giwali nato. Mga igsoon, usbo nako, ang mission nagsugod ni diya sa Ginoo. Dili ni bag-o nga program sa church nga musulti mo nga unsa na pud na nga program. Unsa na pud na nga programa ni Pastor Louie. No. Ang Ginoo ang nagsugod aning mission. For God so loved the world. Sa wala pa ka, sa wala pa ko, ang gusto na sa Ginoo, ang tao makaangkon og kaluwasan. Mga igsoon na itulo ka butang, tan-aw nato karon nga buntag, why we have our World Missions Conference. Look at your Bible in verse number 1, verse number 16. John chapter 3 and verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Number 1, makita nato, a compassionate God. For God so loved the world. The word compassionate, having or showing by sympathy and consideration for others. It means, kita nga tao, musugot kag sa dili, impiernohonon gid ba yata? Hello? Ikaw ug ako, angay gyud tang maimpierno dapat. But praise the Lord, sa iyang compassion, sa iyang gugma nato, wala niya tag-impierno, gitagaan niya tag-kaluwasan, pinaagi ni Jesus Christ. Unya kay ikaw luwas na, ako luwas na. Unya ngano kung magisgot man tag mission, murag wala lang sa imo ha. Murag okay lang sa imo ha. That's why maigsoon, we have our World Missions Conference because ang Ginoo nagsugod ani, iya nga programa ni, sundo nato, wala tay rason nga dili tumanon. Wala tay rason nga dili buhaton ang iyang gisugo nato. A compassionate God, letter A, the description of God's love. Unsa man ang description niya? Tanawa, verse number 16. Okay pa mo? Verse 16. Ingon sa Bible, for God so loved. For God so loved. Ang description sa iyang gugma, una diya, ang gugma sa Ginoo, it is extravagant.
It is extravagant. Tanawa, verse 16. For God so loved. Grabe ang gugma sa Ginoo na to. Unya, kung ang Ginoo na igugma na to, walay rason nga dili ta mahigugma sa uban. It is extravagant. Jeremiah chapter 31. Open your Bible. Jeremiah. So, igsoon, karon nga buntag, gitagaan lang tamog pundasyon. Why we have our World Missions Conference? Para ang musunod niya, unsa may itudlo nila sa ato madawat na nato. Kay naa na may pundasyon, na ready na ta. Sa mga igsoon, ninumdumi, ang Ginoo nagsugod og misyon. Unya, kining Ginoo na to, He is a mission-minded nga Ginoo. Look at verse number 3. Jeremiah chapter 31. Look at verse number 3. The Lord hath appeared of old time unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn thee. Grabe ang gugma sa Ginoo. Unya, gusto sa Ginoo nga maluwas ang uban. Ang tao makaangkon tanan ng tao galuwasan. Unya, kita po unta, gusto po nato nga naay maluwas. That's why we have our World Missions Conference. His love, it is extravagant. Ikadua, balikan nato atong text. John chapter number 3. John chapter number 3. Look at verse number 16. The description of God's love. It is extravagant. Verse number 16. For God so loved, sunod, the world. Not only, it is extravagant ang iyang gugma, sobra-sobra. Ikadua, it is extensive. It is extensive. Talawa, 1 Timothy chapter 2. It is extensive. 1 Timothy chapter 2 verse number 4. 1 Timothy chapter number 2 and verse number 4. Look at verse number 4. Who will love all men, lalaki o babae, to be saved and to come unto the knowledge of the truth. It means, ang desire sa Ginoo maigsoon, tanan makaangkon ng tagaluwasan. Muna di kita mo to sa Kalbanisimoy. Who will love all men, lalaki o babae, pwede makaangkon og galuwasan. Dato o pobre, pwede makaangkon og galuwasan. Bata o tigulang, gusto sa Ginoo nga makaangkon og galuwasan. Mga igsoon, grabe ang gugma sa Ginoo. Unya, pasalamat ta, ang iyang gugma, wala lang mga igsoon diri sa Pilipinas para sa tanan. That's why, the Lighthouse Baptist Church, namoy mga missionaries, natay World Missions Conference, kay I believe, nga ang gihigugma sa Ginoo, dili lang ang Pilipinas. Apil pod ang Cambodia. Apil pod ang India. Apil pod ang uban nga mga nasod, nga sila pod nagkinahanglan og kaluwasan. It is extensive. Balik ta, John chapter 3. Balikan na to. A compassionate God. Tululan ni kabilog atong points karon nga buntag. John chapter 3. A compassionate God. Ang description sa iyang love, it is extravagant, it is extensive. Look at verse number 16. For God so loved the world. Sunod, that He gave. That He gave. Unsa may makita nato ani? It is expressive. It is expressive. Kita bitaw nga tao no, mayo lang tag musultig I love you. Unya wa gitay gibuhat. Hello? Kita nga tao, mayo ta musulti, nahigugma ko sa Ginoo. Unya kung sugoon sa Ginoo, musulwining, di musulwining. Napa mo diya? Kita nga tao, mayo na tag istorya nga I love you. Pero wa gitay gihimo.
Pero mga igsoon, paminaw, sa panahon nga si Kristo, nisulti siya, for God so loved the world. Asa na nahitabo? Dito sa cross sa Kalbaryo. Gibuhat na ni Kristo, aron ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Ikaw ug ako pwede makaadto sa langit, pinaagi ni Jesus Christ. Gi-express niya one time, kay numdum ko, pagpanguyab na ako sa akong asawa. Kani, istorya sa ta, kay seryoso man kayo mo diya. Pagpanguyab na ako sa iya, niya Sambuanga City man siya. O niya ako sa Dipolog City. Sambuanga City o Dipolog City, 8 hours yung travel. O niya, ang first trip dito sa Dipolog, alas 12 sa kadlawon. Para makabot na kag sayo dito. Ay, siyempre, bisan unsa kalayo, at tuol man gyud nato. Kaya nga naman, gigugma guna ako akong asawa. Kita nga mga minyo, sige na taging mo na love you, nyawa tagibuhat. Tagaala ko siya tubliron. Katong sa lahi po to. Sa 7-Eleven ba? Og bulak. Kaya nga naman, sa panahon nga musulti tagigugma nato ang tao, nagyud tay buhaton. Dili lang ta puro istorya. Muna mga igsoon, sa panahon nga si Kristo nagsulti, for God so loved the world. Asa niya gibuhat? Dito sa cross sa Kalbaryo. Kaya nga no, dako ang iyang gugma, gi-express niya ang iyang gugma para sa tanan. Muna ko mag-isgo tag misyon, di nato malalis nga ang Ginoo gyud nagsugod ani. Muna unta ulay mo against karon nga buntag nga ang misyon gikan sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo tanan makaangkon og kaluwasan. The description of God's love. Letter B, the demonstration of God's love in His Son, Jesus Christ. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Genesis chapter number 3. Look at verse number 15. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Ang tao nahulog sa sala in Genesis chapter 3. Look at verse number 15. Genesis chapter 3 and verse number 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Kita mo na mga igsoon, from the beginning pa, gikan pa sa sinugdanan, sa panahon nga ang tao nahulog sa sala, nagtinguha na daan ng Ginoo nga ang tao ma-reconcile diya sa Ginoo. Muna'y desire niya from the beginning. Gusto niya ang tao nga makaangkon og kaluwasan. This is what we call, my son, proto-evangelium, which means it is the first pronouncement of the gospel. Gisulti niya nga gusto na ko magpadala ko sa gitawag na to manluluwas between thy seed and her seed. Kinsa man ni siya? We know, kung i-deep study na to, this is the Messiah. Muabot ang manluluwas. So nakita na to, gidemonstrate niya, gipakita niya ang gugma para sa tanan. O kini nga gugma, gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, mga igsoon. Ang kaluwasan nato, ang gospel nato, humana. Ang Ginoo nag-provide sa gitawag nato kaluwasan, mga igsoon, ang karakter sa Ginoo dili siya mamakak. Sa panahon nga muhatag sa kaluwasan, ihatag yun na niya. Ingon sa Ginoo, I will. He promised, og manluluwas, He provided. Sa panahon nga nag-promise siya, gi-provide sa Ginoo. Ang dako nga problema sa tao, mga igsoon, dili kwarta. Ang dako nga problema sa tao, dili kaning mga kabtangan sa kalibutan. Ang dako nga problema sa tao, nga mao ang sala. Ang tao makasasala. Mo na'y pinakadako nga problema sa tao,
og ang kana nga problema pwede masulbad pinaagi ni Jesus Christ. Now the gospel is finished. It is now offered to every sinner. Salamat ang kaluwasan para sa tanan. Pasalamat ta, wala tagipili. Wala di papili-pili. Kaya kung papili-pili lang, luoy itong di mapilian. Nya uban sa tuwa, murag di mapilian. Mga igsoon, salamat ang kaluwasan that whosoever believe it in Him. Salamat sa Ginoo, ana. Ikaduha, okay pa? Balikan na to. Mark in our Bible. At least masabta na to ni. Why we have missions. Why we have World Missions Conference. Kabalota ang Ginoo nagsugod ani. Siya ay nagpasimuno ani. Dili kita. Mark chapter number 16. Mark chapter number 16. Look at verse number 15. Mark 16 and verse number 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Not only a compassionate God, ikaduwa, a compelling message. Naatay mensahe, a compelling message. Na gitawag nato four major religion diri sa atong kalibutan. Una diya ang gitawag nato Hinduism. Ang Hinduism, mga igsoon, ang ilang kaluwasan na gitawag nato the fourfold path to salvation. Para makaangkon kag kaluwasan kulo, kinahanglan buhaton nimo ning upat. Ang isa nga dako nga religion sa atong kalibutan, ang Buddhism. Sa Samoa, sa Cambodia, 90% or 95% Buddhist. Ang teaching sa Buddhism, reincarnation. Nga kung mamatay ang tao, di mo atog langit, di po mo atog impyerno, mo ato sa mananap. Luoy kayo. Onya, kanang kalagpod nila, nga mobalin sa mananap, o sa hayop, depende po sa imong binuhatan, katong buhay pa kadiri, sa kalibutan. Onya, gitara ba, talagsa, or permanente, diligid ba yung maayo ang binuhatan? Ambot lang, kung makaadto tagkuan, kabaw, sa kabayo, kung nata sa Buddhist country karon, kayo ba sa atong mga binuhatan, perti dautan. Muna mga igsoon, kini nga mga tawana, kining Buddhist mga igsoon, na kinahanglan og kaluwasan. Unsay pamaagi nila para maluwas? The eightfold path to salvation. Na kay walo ka butang nga buhaton para ikaw ug ako maluwas. Ang Islam, ikatulo, the 5 pillars to salvation. Uban sa inyo, kabalo sa among background, wala mi nagdako sa Christian nga family. My father is a Muslim. Maguindanawon. Grabe, gitudloan gid mi sa kultura sa Maguindanao sa Muslim. Musimba mi, mangugas og kamot, mangilamos para makasulod sa simbahan para limpyo. 5 ka butang ang imuuna mo para makaangkon og kalawasan. Pero maigsoon, walay kalipay sa akong kasing-kasing. Nalibog ko, nga buhaton ka na siya, nga mga butang. Pero sa panahon nga kadungog ko sa gospel, nga si Kristo ang manuluwas. Praise the Lord, nga nakaangkon may kaluwasan. Unya, ang akong family, naluwas na pod. Ang pinaka na dugay na luwas na mo, pastor, ang akong papa. For 8 years, nag-pray me. Praise the Lord. Pastor Ace Pansing, akong igsoon. Before sa mubalik sa Bible School sa Cagayan de Oro City, sa Lapasan. That night, gapahilot si Papa.
Og samtang gahilot si Pastor Ace, adunay sulwining nga nagakahitabo. Kay kundi siya maminaw, kusgon man to. Pa, hapit na magigumubalik. Kaya Pastor Ace ako sa Bible School. Before ko mubalik pa, na ako insulted diya sa imo. Samtang gahilot mga igsoon, na ay sulwining nga nagakahitabo. Tananta pa makasasala. Praise the Lord. That night, alas 7 sa gabi, ang akong papa gatulo ang luha. Giingnan ko ni Pastor si Papa nakadawat sa Ginoo. Praise the Lord sa gospel sa kaluwasan. That's why mga igsoon, wag imposible kung ang Ginoo muliyok. Sometimes mutanaw to sa tao murag lisod, but don't forget, ang Ginoo muluwas. Dili ikaw, dili ako ang makaluwas, ang Ginoo ang makaluwas. Let us do our part. Buhaton lang nato. Kining mga tawa na mga igsoon, they're blinded. Muna gisugo to sa Ginoo nga iwali ang iyang pulong. Unsa pa, not only Hinduism, Buddhism, ang Islam, kining isa, kusog sa tuwa karon, ang Catholicism. Ang uban sa tuwa diagikan. Di ba sa Catholic, the 5 sacraments to salvation. Buhaton nimo ning 5 para ikaw o ako makaangkon og kaluwasan. But praise the Lord. Look at your Bible. Acts chapter 4. Okay pa mo? Acts chapter 4. Acts chapter 4. Look at verse number 12. Acts chapter 4 and verse number 12. Acts chapter 4. Look at verse number 12. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sermon kini ni Peter nga ang tao maluwas ingnon ta kakaron nga buntag way lain pangalan ni Jesus Christ. Si Kristo muluwas. Si Kristo ang makaluwas. Salamat ko sa baptisme na convert. Kay kung wala pa, isulti yun na ako karon, si Allah ang makaluwas. Luoy yun. Butahan kiti ay mi. Praise the Lord, baptismo yung nakakuha na mo. Kay kung wala pa, mo debate gito kay Pastor Are. Pero kay uban naman may, di na ko mo debate. Kumbate na lang may dua. Muna maigsoon, ay di ta mulong iwali ang gospel. Naigaom ang gospel. Makaluwas ang atong giwali. Our message mga igsoon is centered upon a person, si Jesus Christ. Dili si Allah, dili si Buddha. Si Kristo muluwas. Siyang manluluwas na to. Siya makaluwas na to. Wala na ilain. Dili si Mary. Hello? Tanawagan ni Luke chapter number 1. Wag di mo mutuon ako. Tanaw na to dre. Kay verse man gid ni. Luke chapter number 1. Di niyo buslutan ng akong motoron niya ha. Basi buslutan ninyo ba? Ligid. Nabali na karon eh. Murag si Mary lang dako. Yan si Jesus gamay. Tanawagan ni Luke chapter 1 verse number 46. Nana mo? Look at 46. And Mary said, my soul that magnify the Lord. 47. My spirit hath rejoiced in God, my what? My Savior. Kinsa nagsulti? Si Mary. Ingon ni Mary, akong Ginoo, akong manluluwas. It means, si Mary nagkinahanglan og kaluwasan. Ingnon ta karon nga buntag, si Mary di makaluwas. Si Mary makasasala pod. Si Mary nagkinahanglan pod og manluluwas. Sama nato si Kristo ang makaluwas. Siya ang maghatag og kaluwasan. Ang sentro sa mensahe nato mga igsoon,
walay lain, dapat si Jesus Christ. Kung naanagali pastor, kung naanagali magwawali, kung ang sentro sa mensahe, religion na, sayop na siya nga doktrina. Dapat ang sentro sa mensahe na to, walay lain, si Kristo muluwas. Siya dapat ang sentro sa atong mensahe. Our message is not just distinct from others, it is also a dynamic message. Powerful, makausab sa kinabuhi sa tao. Mo na maigsoon ang makausab ra gyud sa kinabuhi sa tao, walay lain ng gospel lang gyud. Wala man ta nausab sa uban nga mga reliyon. Wala ta na usab sa uban nga katudloanan. Nausab ta sa pagtudlo sa atoa nga si Kristo mo'y makaluwas, walay lain. Maigsoon, walay lain ngalan nga pwede makaluwas sa tao. Dili itong taga Davao nga ginapangita na siya karon, nga imuingon siya, He is the Son of God. Wala man siya ingon pa nila, wala man siya nakasulod sa NBA, unta makasulod siya sa NBI. Gipangita na siya. Dili siyang tinuod ni Diyos. Saan di siya makasulod sa NBA, unta sa NBI maudawat siya. Ingon ba nila, gimong katawanan, binuang kayo. Mga igsoon, why is that we are World Missions Conference? Gitagaan tala mong pundasyon karon. Nga ang mission na to, nagsugod diya sa Ginoo. He is a mission-minded nga Ginoo. Unta pod, kita pod nga church, ingani pod ta pareho sa atong Ginoo. Unta, muliwat ta sa atong manluluwas. Muliwat ba sa atong Papa? Iyang kinaiya. Mensahe na to nga gidala, walay lain, mao ang gospel. Okay pa? This is the last. Tanawan yung Bible. Acts chapter number 1. Acts chapter number 1. Acts chapter number 1. Kabantay mo, ang Acts chapter number 1, before mukayab si Kristo pabalik sa langit, naigibilin niya sa iyang mga disciples. Look at verse number 4. Acts chapter 1, verse number 4. Nana? Verse number 4. And Acts 1:4, being assembled together with them, commanded them that they should not depart, na sila sa Jerusalem, from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith ye have heard of me. Verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall baptize with the Holy Ghost not many days hence. Verse number 6, nagtapok na sila sa Jerusalem, kauban ni Kristo. Verse 6, when they therefore were come together, they asked of him, tanawan niya, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So ang concern sa mga disciples, future things. Unsay mahitabo, or gitawag na to sa Bible school pa nga mga lesson na to, ang eschatology, mga last things. Wala may problema kung maayo ta sa eschatology. Hello? Wala may problema kung maayo kayo ta sa mga doctrine. Pero ang tanawa, unsa ingon ni Kristo sa ila. Verse number 7. Okay pa mo? Verse 7. And he said unto them, sa disciples, Disciples, it is not for you to know the times or the seasons. I am not saying sayo pang prophecy, maayo man maayo ta sa prophecy. But unsay giingon ni Jesus Christ, it is not for you to know the time or the seasons which the Father hath put in His own power. Look at verse number 8. Instead, concerned tayo ta sa mga last things, may pa mag-focus ta sa pangpadaog og mga kalag.
Look at verse number 8. But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Mga igsoon, sa kadagan-dagan nga pwede isulti ni Jesus Christ, nga nung kinipa man niyang gisulti, kay nga no, importante kay Kristo ang mission. Importante sa atong manluluwas ang kalag. Kay unsaon man na, maayo kayo ta sa mga doctrine. Hello? Na why support mission? Uwag yapon. Pero maayo na nga, maayo ta sa doctrine. Maayo po sa mission. Balance ang atong ministry. Mga igsoon, way lain gibilin si Jesus Christ, kundili ang pagsangyaw, pagsabwag sa maayong balita. Number 3, and this is the last, a commission church. A commission church. Every member must be involved. The Lighthouse Baptist Church, mga membro, salamat sa inyong involvement sa mission. Pastor Louis, salamat. Mga pastors nga nakakaroon nga buntag, salamat sa inyong kasing-kasing sa mission. Pastors, thank you very much sa inyong love sa buluhaton sa Ginoo when it comes sa mission. So every member must be involved. Every man must be evangelized. Igsoon, God is not starting a new mission program at this period of time. Christ is commissioning His church to go into all the world and preach the gospel. Dugay na ni nga programa. Dugay na ni nga buluhaton. Ang atuwa na lang, tumano na lang nato ang gisugo sa Ginoo. Spreading the gospel, ingon niya Padre, spreading the gospel worldwide is not a part of what we do. It is what we do. Spreading the gospel, balik ko na ko, worldwide, is not a part of what we do. It is what we do. Hindi ni part lang sa ginahimo nato sa ministry. Mo kining imo na to. Mo kining buluwato na to. The question karon nga buntag, kayo ba nagkinahanglan og kaluwasan? Ang gusto sa Ginoo tao maluwas, makaangko no kinabuhi nga walay katapusan. Pangutana karon nga buntag mga members. Ga-involve ba ka sa mission? Ga-appeal ba kag soul winning? Dili bot pasabot gahatag ka sa mission, di na kamo sangyaw. Mga pastors, encourage ta mo. Dili bot pasabot nga pastor na ta, di na ta mo sangyaw. Sige tagsulti nga, manangyaw niya kita, wala ka sangyaw. Mga pastor mo sangyaw po taoy. Muhatag po ta. Ga-involve ba ka karon nga buntag? Kining dako nga buluhaton sa Ginoo ang world evangelism. That's why mga igsoon, mga members, we have our World Missions Conference. Kaya ang pundasyon na to ani, walay lain ang Ginoo. Siya nagsugod ani. Grabe iyang gugma. Ang mensahe na to walay lain, si Kristo muluwas. Unya gisugo ta ang Lighthouse, the Lighthouse Baptist Church nga mawali, musabwag, mutudlo sa pulong sa Ginoo. Let us do our part. Sama sa gingon ako, dili ikaw, dili ako ang makaluwas. Si Kristo ang makaluwas. All we need to do is to preach and to tell them may tungod sa kaluwasan. Let the Holy Spirit work sa ilang kinabuhi. Let the Holy Spirit work niya na. Unta, karon nga buntag, nasabta nato why we have our World Missions Conference. Kay nga naman, ang Ginoo nagsugod ani. Dili ni kay Pastor Louie nga programa, tungod kay wala na say mahimo sa church nga program, mag-mission na lang ta. Dili, ang Ginoo nag-decide ani. Iya ni nga programa. Mo support man gani ka sa barangay nga programa? Purpose?
Musuko pa mga ka kundi ka malista. Nga nung wa man ko malista di sa purpose. Unya kung sa misyon, ilista ka, masuko ka. Anong wala man ko gilista ni Presidente to? Ako unta to'y number 1. Unya kung number 1 unta, ikaw yung number 1 unta supporter sa misyon? Kita unta ang number 1? Ay nga naman, iyahanin sa Ginoo igsoon. So mga igsoon, karon nga buntag, sama sa gingon ako, we have foundation. Iyahanin sa Ginoo.